Shalom Alaikum. Shalom Alaikum mga kapatid. Isang nagpalang araw po sa lahat. Isang maligayang pagbati. At ito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Paminsan-minsan na ay sumasagot din tayo sa mga batikos ng ating mga kapatid sa mga separated brethren natin. So, but before we will start, let us have a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. We praise you and thank you, Lord, sa panibagong buhay nito, panibagong araw na ito na iyong binigay sa amin. Maraming salamat sa paggising sa amin. Sa umaga ito, nagpupulit at pasalamat kami sa iyong kabutihan na ng loob sa amin sa nakalipas na araw sa pag-ingat mo sa amin. Si makamay na binibagatiwalas yung araw nito, gabay mo na at patnubay sa amin, lalo na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Patnubayin mo kami, turuan mo na kami. Mangusap ka puno sa akin, hayaan mo aming mga puso ay maging katulad ng lupa na mataba na tubo, ang binhina na lalago at mamumunga na sagana. Sa oras na ito ay pinagkatulat niya bilhin din sa amin sa iyo at pinagnawakan ng mga pamangako sa iyong mga salita. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, for the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, that take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord, we entrust you this day and including this broadcast. We praise you and we glorify your name. We ask this through Christ our Lord, by the power of the Holy Spirit, that reigns with you forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom mga kapatid. Ang ating background ay isang tanong ng isang kababayan natin na hindi siya Katoliko. Sabi niya, Migo, pag di ba Katolik ay matawag ng anti-Katolik? Ba't nyo tinatawag na anti lahat bang di Katoliko ay sinisiraan kayo? Pasagot, Migo. So, yan yung ginawa nating background, green screen natin, kasi ang Ebanghelyo ngayon ay the Gospel of the Lord today is taken from the Gospel according to Saint Mark chapter 10 verses 38 to 39 to 40. Glory to you, Lord. John said to him, Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us. Jesus replied, Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. Pero yung version ni Saint Matthew, gusto kong puntahan din natin kasi mas malinaw kung ano yung sinasabi dito sa Matthew chapter 12, mga kapatid. Puntahan din natin ito. Dito sa Matthew chapter 12, kung saan ay dito naman ang Panginoon sa Kristo ay pinagbibintangan siya na
siya ay nagpapalayas ng demonyo sa prinsipe ng demonyo na si Beelzebul, sa pangalan ng prinsipe ng demonyo si Beelzebul. And then dito sa verse 30, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So ito yung gusto kong i-relate dun sa yung verse 30 nito. Ito yung gusto kong i-relate dun sa gospel natin ngayon sa Matthew chapter 9 verses 38 to 40, mga kapatid. Kung saan dito ay ipinapakita sa ebanghelyo na kung saan ang may mga nagpapalayas ng masamang espiritu na hindi kasama ng Panginoon or ng mga alagad. And then nagsabi or nagpaalam ang mga alagad kung sasawayin ba nila kasi nagpapalaya sila ng demonyo na hindi naman sila kasama. So, ang sabi ng Panginoon, Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us." So yun yung gusto kong isagot doon sa nagtanong, Migo, ba Catholic ay matawag ng anti-Catholic? Ba't yung tinatawag na anti, lahat bang di Katoliko ay sinisiraan kayo? Pasagot, Migo, thank you. So, once you are not with us, ibig sabihin, you are not with us, you are not joining with us, hindi mo matatanggap yung tinuturo ng simbahan, hindi mo matatanggap yung tinuturo ng simbahan, then you are against. Yun lang yun obvious yun eh. Kasi kung you are not against, then you are with us. Diba? Ngayon sinasabi sa Matthew 12:30 na ang sino mang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang sino mang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Simple lang yun. Bakit ayaw mo sa Catholic? Bakit? Why you are not in the Catholic Church? Whereas kung titingnan natin, mga kapatid, na Jesus Christ is the founder of the Catholic Church. The apostles are Catholic. Even Saint Paul na late nang tinawag ng Panginoon ay Catholic. How can we prove that? It's very obvious, mga kapatid. Kung nabasa niyo na yung buong chapter 6 ng John, makikita natin doon na nung nagngaral ang Panginoong Hesukristo na sinasabi niya na ang kanyang katawan ay totoong pagkain at ang kanyang dugo ay totoong inumin, ay kung babasahin natin doon, kung nabasa na natin doon at inihimay-himay natin ng konti, ng dahan-dahan, makikita natin doon na sa pagtuturo ng Panginoon ng ganun, ay hindi matanggap ng mga tao. That is why, nagsialisan sila simula noon. Kaya nga doon sa John chapter 6 verse 66, simula noon, ang mga sumusunod sa Kanya ay hindi na nagpatuloy sa pagsunod sa Kanya, kundi nagsipag-alisan na sila. Kaya nga tinanong ng Panginoong Hesukristo ang Kanyang mga alagad, sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Anong sabi ng mga alagad? Doon sa John chapter 6 verse 67, yun yung tanong ng Panginoon. Anong sagot ni San Pedro doon sa John chapter 6 verse 68? To whom we will go, Lord? Saan kami pupunta, Panginoon? Sapagkat sa iyo nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. And then kung titingnan din natin kay San Pablo, pagdating doon sa 1 Corinthians chapter 10 and then sa 1 Corinthians chapter 11, sinasabi ni San Pablo na ang tinatanggap natin malinaw na ini-imply ni San Pablo or ipinapakita ni San Pablo na ang tinatanggap natin sa Eucharist is not just a mere symbol but a real body and blood of our Lord Jesus Christ. So therefore, if you are not with us in the Catholic Church, so ibig sabihin, you are against kung ano yung kaniyang itinuturo.
Ayan sinasabi ko, pag against ka sa Catholic or to its teachings, then you are. You are anti-Catholic. You are against Catholic. Kasi if you are not against with the Catholic Church, you're supposed to be with us. Yun lang yun, mga kapatid. Kasi ang Panginoon naman, nagtayo lang naman ng isang simbahan. Whether you like it or not. But that is what the gospel, that is what the Bible is saying. In Matthew 16, di ba? Upon this rock, I will build my church. Singular. That even the gates of Hades cannot prevail against it. And then many other succeeding verses that supports doon sa Matthew 16, verse 18 na yun. O, di ba? Nabanggit niya doon sa John chapter 10, verse 16. Ito po ulit-ulit natin sinasabi. And we keep on repeating this over and over again, mga kapatid. Kasi yun yung, para mag-sink in sa atin, yun yung katotohanan. Doon sa John chapter 10, verse 16, sinasabi doon, I have other sheep. Sabi niya, meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kawang ito na kinakailangan ko ring alagaan sila upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na kanya-kanya, ayaw ng Panginoon na watak-watak. Lahat ang gusto niya ay i-incorporate niya, isasama niya sa kanyang kawan. Hindi sinabi doon sa John chapter 10, verse 16, I have other flocks and other shepherds. Hindi ganun. Sabi niya po, ang sabi doon niya doon, ang plano niya na magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Hindi magkakaroon ng other kawan pa. At try niyo basahin ang John chapter 10, verse 16. Dito sa New American Bible, ito ang sinasabi, mga kapatid. Ito patunay na ang pangarap ng Panginoon, sa John chapter 10, verse 16, sabi niya, I have other sheep that do not belong to this fold. This also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. And there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi na, and there will be another flocks, and there will be another flocks and another shepherds. Kasi kung yun yung sinabi ng Panginoon, then ma-justify natin na ang existence ng mga iba't ibang mga sekta at denominasyon, okay lang. Pero hindi, di ba? Sabi niya, there will be one flock and one shepherd. Siya yung pastol. Yun sinasabi niya sa John chapter 10, I am the good shepherd. And then pagdating sa John chapter 17, malinaw na naman yun, mga kapatid, na sinasabi niya, Father, I pray that they may be one. Actually, kung titingnan natin, yung prayer sa John chapter 17 is prayer in the future. Kasi bakit? Kung titingnan natin, noong panahon na yun, ang mga alagad ay wala silang division. They are united. Maliban lang sa isang nagtaksil sa kanya. Diba? Pagdating doon sa Acts 15, nagtatalo-talo sila, may mga different opinions sila, but later on, they agree together sa isang common na desisyon. Doon sa Acts chapter 15, doon yung the first council of Jerusalem. Then sa John 17, sa John 17 na ito na malinaw na ang kanyang prayer ay para sa future, para sa kapasalukuyang panahon natin. And then pagdating doon sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, anong sinasabi doon? Na there will be one faith, one Lord, and one baptism. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, sapagkat may isa lamang tayong Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, na makikita natin doon sa Ebanghelyo na kung hindi ka panig sa Panginoon, ay laban ka sa Panginoon. Kasi sabi niya kapag walang taong gumagawa ng himala, then after that, ay magsasalita siya ng laban sa akin.
sa Panginoon naman pala yun. Sasabihin niyo, sa Panginoon naman pala yun eh. Hindi naman sa Catholic Church eh. Okay. Sasabihin niyo, kung inuusig namin ang Catholic Church, hindi kami kumukuhan sa Panginoon, hindi kami lumalaban sa Panginoon. Really? Baka hindi natin nabasa yung sinasabi sa Acts chapter 9. Na nung inuusig ni San Pablo ang iglesia, ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Pablo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino kayo, Panginoon? Ako, si Jesus na iyong inuusig. Imagine, na nung inuusig ni San Pablo ang iglesia, pero nung nagsalita sa kanya ang Panginoon sa road of Damascus, sinasabi niya, Saulo, bakit mo ako inuusig? Oh. Diba? So, he is attacking the church, pero ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Ayan. So therefore, once you are not with us, most possibly, you are against us. Kasi kung you are not against us, you are supposed to be with us. Ganun lang yan, mga kapatid. No. Yung sinasabi sa Matthew 12:30, mas malinaw. Anong sabi dito? Paano ma-determine na you are laban ka? Okay. Sa Matthew chapter 12, verse 30. Anong sabi dito? Whoever is not with me, alina nun, whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. If you is not with me, against me. Kasi kung hindi ka against sa kanya, why continue to protest against him? Why continue to protest against the church kung you are not against the Catholic Church? Kasi hindi naman talaga dinesign ng Panginoon. Hindi naman talaga dinesign ng Panginoon na kanya-kanya tayo. Kasi from the very beginning, ang sinasabi niya, upon this rock I will build my church. It's singular, not plural. And that is very consistent, mga kapatid. Kamuti ka TV, tama. Yes. Okay. Yan, mga kapatid. Kaya, yung Matthew 12:30, kaya nga, kung titingnan natin doon sa mga, ito actually pa mga kapatid, paulit-ulit na natin ito binabahagi. Pero yun nga, sabi nila, why kapag sinasabi na paulit-ulit, na pag inuulit-ulit ang Ebanghelyo, it is because baka kadahilan kasi hindi natin pa isinasabuhay. That is why God allowing it to be repeated over and over again. Hi, Brother Romy, good morning. You see? Kaya nga, pagdating dito sa kung sino yung mga yung against sa Panginoon, once you are against with the church of the Lord Jesus Christ, you are against with the Lord Jesus Christ. Kasi yun na nga, kanina, na sinabi na natin kanina, sa Acts chapter 9, basahin nyo. Sino yung inuusig ni San Pablo? Yung mga tagasunod lang ng Panginoon sa Kristo. Pero nang sabi ng Panginoon, Saulo, bakit mo ako inuusig? Let us remember sa Ephesians chapter 5, Jesus is the head of the body and the body is the church. So kung inaatake mo yung body, you are attacking the Lord Jesus Christ. That is why yun yung sinabi niya kay Saulo sa Acts chapter 9. Saulo, bakit mo ako inuusig? Same sa government, may sundalo na bakit nagtayo pa sila ng mga rebelde o may sundalo na mag-create pa sila ng May gobyerno na May itinayo ng gobyerno ang Panginoon sa simbahan niya Tama yan, Kamuti ka TV na pananaw na yung paghahambing. Okay. So, sabi dito sa Acts chapter 9, mga kapatid,
Dito sa Acts chapter 9, ito yung road to Damascus experience ni San Pablo, kung saan nagkaroon siya ng conversion after he encountered the Lord. Yung sabi rito, okay? Okay. Verse 3, Acts 9, verse 3, naglalakbay si Saulo papuntang Damascus at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa verse 5, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya, tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So you see, Saint Paul here is persecuting the church, the believers, the way. Pero, hindi lang pala ang mananampalataya ang kanyang inuusig sapagkat bagkus ang Panginoon. Kasi nga sinabi natin that our Lord Jesus Christ is the head of the church and the church is His body. So therefore, when you are attacking His church, you are attacking the Lord Jesus Christ. Ngayon, whether you like it or not, that the Lord Jesus Christ established a church in the first century. And that church existed until now at hindi po natalikod or matatalikod or mapapalitan ng sinuman. Sapagkat ang kanyang iglesyang itinatag ay kanyang pinangakuan na kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig dito. Yung Matthew chapter 16, verses 18 to 19. Alinaw yan, mga kapatid. So therefore, kung you are not with the church, you are against it. You are against the church, and when you are against the church, you are against the Catholic Church. You are against the Lord Jesus Christ. Now, sige nga, pwede nyo naman i-refute yan. Ano ba ang pananampalataya that exists in the first century in the very first place, mga kapatid? Sigurado hindi yung sektang kinabibilangan mo ngayon. Kasi yung sektang kinabibilangan mo yun, kung titingnan mo yan, yan ay tatag lamang ng tao. Yan ang sabi ni Kamutika TV, yan ang sabi ng ink na natalikod na kaya tumakas si Malaro ay pagpatuloy. Actually bro, Brother Kamutika TV is nauna sang mag-claim ng apostasy ang Mormons, then dapat magtalo muna silang dalawa. Sino ba sa kanila ang totoo? Si Joseph or si Felix? Ayan. So, ibig sabihin, once you are not with the Lord and His church, you are against Him. Kasi you are protesting eh. If you are not protesting, then you're supposed to be with us. Kaya nga, alam nyo, ang linaw ng sinasabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 16, 17 to 18, mga kapatid. Ito pa ulit-ulit na natin ito sinasabi. But we keep on repeating this, mga kapatid. Anong sinasabi ng Panginoon? Okay, sabi dito. Romans 16, 17 to 18. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno na mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Aral na tinanggap ninyo. Di ba? May relationship din ito dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sabi niya, hold on to the traditions that was handed down to you, whether by mouth or by letter. So sabi niyo, dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Verse 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang may mga mahihinang pag-iisip sa pamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap.
Yan. Wala namang iglesyang tumalikod, tao ang tumalikod. Totoo yan, Brother Romy. At yan yung sinasabi doon sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Ano sinasabi doon sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, mga kapatid? Ang sabi dito, ito yung mga antay, ito yung mga against. Kasi tumalikod sila. Ayaw na lang makiisa sa iglesia na itinatag ng Panginoon. Nagsarili sila. They are creating dissensions. And the Word of God is reminding us or warning us na iwasan natin ang mga taong ito. Yung sinasabi sa Romans 16:17 to 18. Yung sinasabi dito. So 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Mga anak, ito na ang huling panahon tulad ng inyong narinig. Darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon na marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19. Take note verse 19. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So you see? You see mga kapatid? Dati, sino yung mga dati ng ating kasamahan? History will tell us na lahat ng mga sekta at denominasyon ay nanggaling lahat yan sa Katoliko. Kung iti-trace back nila yung kasaysayan nila. Sa atin, we can trace back our history up to the apostles. The rest of our separated brethren, kung i-trace back nila ng ugatin nila yung kanilang pinagbulan, but i-trace back nila ang kanilang pinagbulan kay Martin Luther. At si Martin Luther, alam naman natin na si Martin Luther is an Augustinian monk, pareng Katoliko din, na nagpasimula ng rebellion in the Catholic Church in 1517. Then, after Martin Luther, yan na ang dumating sa kasalukuyan na lumutang ang napakaraming sekta at denominasyon kasama na ng kinabibilangan ni Living Rock na si Manalo nagmula din sa iba't ibang mga Katoliko siya dati, pumunta sa iba't ibang mga sekta at denominasyon, napunta kay Ellen Goldwhite. Ayan, napunta kay Ellen Goldwhite, kaya nga na-acquire niya yung aral na ang Pope, ang 666. Yung sinasabi sa Revelation chapter 13. And then, sabi nga ni Eli Soriano, bago siya mamatay, si Perez, Nicolas Perez, ay dating miyembro ng iglesia na si Manalo naman ay naging miyembro ng Seventh-day Adventist. And then si Perez, dating naging miyembro ng iglesia. At si Perez, yung mentor ni Eli Soriano. Then later on, ay naging si Soriano, na-recant niya na yun lang ang mga na-recant niya yung paratang sa Pope na ang Pope ang 666. Kasi kaya nga sinaysay niya pabalik na sapagkat si Perez ay miyembro ni Manalo at si Manalo ay naging miyembro din ni Ellen Goldwhite na pasimuno ng pag-aakusa na ang Pope ang 666. Yan. Libreng mangarap at hanggang claims ka lang. Ay, sa inyo yun. Sa inyo yun, Living Rock. Kasi lalo na kung Inc. 1914 ka, nangangarap kayo at nag-claim kayo ng mga talata sa Biblia na hindi para sa inyo. Yung Roma 16:16, kayo ba tinutukoy niya? No, hindi. Yan ay pinapatungkol ni San Pablo doon sa una niyang sinabi sa Romans chapter 1, verse 7 and 8. At yan ay sinulat niya noong unang siglo. At hindi yan prophecy para doon sa Inc. 1914. Kaya kayo yung libreng mangarap.
hanggang claim na lang kayo. Yun yung sa inyo. Hanggang claim na lang. So, libreng mangarap. Katulad yan, nangangarap kayo na ganun. Hindi mo ba napanood yung pangalan, yung video ni Marcoleta na miyembro nyo? Brother Romy, napanood mo ba yun yung video ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, sabi niya, ito, member ng INC to. Dapat sana lahat mga Katoliko, kung totoong Katoliko kayo, huwag niyo ibuto to si Marcoleta. Member ng INC yan, anti-cross yan. Ano sabi ni Marcoleta? Sabi niya, ang Indian Ocean ba? Kiniklaim ng India? Kanila ba talaga ang India? Ang dami niya pang sinabi ni Marcoleta Napanood mo yung Brother Romy, kaya di ba? Tapos, ay di ang logic ni Marcoleta tama. Pwedeng-pwede i-apply sa Inc. 1914. Kasi bagamat ang Inc. 1914 ay nakapangalan sa Panginoon Jesucristo, it does not mean that the Lord Jesus Christ is the owner. Parang katulad lang yan ng Jose Rizal University. Hindi si Rizal ang may-ari ng Jose Rizal University. Ang Philippine Arena, bagamat nakapangalan sa Philippine Arena, sa Pilipinas ang Philippine Arena, pero ang mga manalo may-ari niyan. The same with Inc. 1914. Bagamat nakapangalan sa Panginoon Jesucristo, ay hindi ibig sabihin na kay Kristo na, kay manalo po yan. Huwag nating ipaangkin yun yung claim, yun yung pangarap. Living Rock. Yan, mga kapatid. So, linaw, mga kapatid, ang sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, ito yung katuparan, mga kapatid. Na sinasabi dito, na sa huling panahon, tulad yung narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Sa huling panahon, ang tinatawag na ang huling panahon, take note mga kapatid mga anak, ito na nga ang huling panahon, tulad ng inyong narinig, darating. Pag sinabing darating, papalapit, malayo pa sila. Okay? Ngayon, marami nang lumilitaw na ang mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit ng wakas. Kahit na sila yung mga nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Sila yung mga tumalikod at hindi natalikod. RCC, sabi ni Living Rock, RCC, makinig kayo, walang RCC in internet during first century, claims ka lang, stop dreaming. Really? Baka ikaw, Living Rock, walang Inc. 1914 ng first century. Ikaw naman, hallucinating ka. Walang Inc. ng first century, 1914. Okay. So you are dreaming, hallucinating. Yung pinipilit mo yung gano'n, na talikod, walang gano'n. There is no such things. Sa palagay mo ba, nung first century, sabihin natin, nung first century, ang Roman Catholic Church ba at ang Catholic Church ay magkaiba? Living Rock? Ito si Living Rock na ito, ewan ko kung Living Rock talaga. Member daw po ito ng Inc. 1914. Akala dati, member sa ni Ellen Goldwhite. Member pala siya ni Ellen, unequivocally, mabase ng Inc. RCC, no way. Pero ang tanong ko sa iyo, yung sinasabi ba sa Romans 16:16, kayo ba yon? Yun, kayo tinutukoy ni San Pablo doon. Kung sinasabi mo yung reference mo, Romans 16:16, kayo yun, paano mo siya ngayon ma-reconcile doon sa Romans chapter 1, verse 7 and 8? Living Rock. Paano ma-reconcile yung Romans 1, 7 and
in that very period, masasabi mo ba, ngayon nga, ang ink 1940, yung ink na yun nga ba yung itumut... Hindi, ang tanong ko nga sa'yo, sabi mo walang ink. Meron, Iglesia ni Cristo. Pero meron, ang tanong ko sa iyo, yung Iglesia ni Cristo na inaangkin ninyo, kayo ba yun? Kayo ba yun? Tanungin kita. Kayo ba yun? Paano mo ma-reconcile yung pagkapatatag ninyo noong 1914? Sige nga. Tinatanong ko sa iyo, Romans 16:16 at saka yung Romans 1:7 and 8. Paano mo ma-reconcile yun? Kayo ba tinutukoy doon? What? Hindi mo ma-reconcile. Meron doon. Nakalagay doon. Pero ang tanong, kayo ba ang tinutukoy doon? Okay. Sa ministro po kayo magtanong, pareho lang din naman yung sagot. Hindi naman talaga kayo yun. JG. Kasama namin yun. Kasama niyo yun. Kasama niyo yun. Kasama niyo yun Paano niyo naging kasama yun? Hindi kayo yun. Angkin lang kayo. Ang angkin nyo na dati natalikod. Pero hindi nga wala nangyaring pagtalikod. Napag-usapan na natin na nakalipas na araw yan, di ba? So yung mga kapatid, na sinasabi ni Living Rock, wala daw Roman Catholic Church. Sulpot lang daw. Kayo lang yung sumulpot noong 1914. Pinarehistro nyo lang sa Securities and Exchange Commission yung verse dun sa Roma 16:16. Hindi yun sila kasama. Hindi nyo sila kasama. Kasi sa yung iglesyang nasa Roma ay naniniwala na kay Kristo ay Diyos. Sa inyo, yung paniniwala nyo ay katulad nung kay Arius. Pwede pa kayo, 3rd century kayo. Around 4th century si Arius. Yun yung ninuno nyo, yun yung pinagbulan ng paniniwala nyo. Okay. Yan. So, hindi nyo yun kasama. Wala yun. Angkin lang kayo. Yun yung panaginip. Pero hindi kayo yun. Okay. Yan mga kapatid. So, kung titignan natin mga kapatid, take note sa very first century, ang pagkilala ng mga Kristiyano kay Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, ang paniniwala na si Kristo ay tao lang ay nagbula kay Arius. So kayo yun, sa 3rd century kayo. Okay. Kayo yung sa 3rd century or 4th century na si Arius. Okay. So hindi kayo yun. So, angkin lang kayo ng angkin, pero hindi naman talaga kayo. Kasi sabi nga, walang walang tinatawag na natalikod or pagtatalikod na mangyari. Ikaw nga, wala karapatan mangaral kung ano pinagsasabi mo, JG. Wala akong karapatang mangaral, pero pagdating sa tinatawag na sharing sa pagiging pari, propeta, at hari ng Panginoon, at least may tilamsik kami. Kasi by virtue of our baptism, yung nagbaptize sa amin, may connection sa mga apostol, kayo wala talaga, even your mga ministro. Ayan. So stop dreaming, Living Rock, na ang iglesia ng Panginoon ay natalikod.
ang unang nag-claim niyan, si Joseph Smith, dapat debatihin niyo muna yung Latter-day Saints, and then sasabihin niyo na si Mang Pelex ang leader namin, ang totoong restorer ng church ng Panginoong Jesucristo na na-apostasy. Dapat sila muna yung harapin ninyo. Sila na una sa inyo. Hayaan mo na, God delusions. Tulog pa mga tao itong oras eh. Okay. Hayaan mo na sila. Hindi naman tayo, God delusion. Yung availability kasi ng time. Hindi naman, it doesn't matter naman yung maraming manunood or ma-reach. Ang kinuha natin dito kasi yung availability of time, saka sinasabi doon sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. So itong mga kapatid natin, yun nga, na-expose na nga, sabi na nga ni Marcoleta, it doesn't mean na gumagamit ng pangalan ay sabi ni walang church na tinayo ni Christ na imperial church, kaya stop dreaming, sabi ni Living Rock. Wala ring itinayo ang Panginoong Jesucristo na iglesia sa Pilipinas. Wala rin siyang itinayo sa Pilipinas. So kaya stop dreaming. And then stop dreaming na natalikod yung iglesia yung tinatag ng Panginoon. Never. At never at hindi mangyayari kailanman. So yan mga kapatid, yan si Migo, yun yung sagot natin. Now once you are not with the Church of the Lord Jesus Christ na nag-exist ng first century hanggang sa kasalukuyan, is you are against Jesus Christ. Sabi ni J.G. na member din ng Inc. 1914, kayo katuparan ng pagtalikod. Anong sinasabi mong katuparan? Anong sinasabi sa Matthew chapter 24? Ang sinasabi doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pagdating doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, hindi rin ang Catholic Church ang katuparan noon, kayo, kasi ang sinasabi doon sa huling panahon, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At yun nga yung sinasabi din sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Natupad yun. Sa huling panahon. Kasi di ba kayo lumabas kayo noong huling panahon. So therefore, kayo yung katuparan ng sinasabi niyong pagtalikod. Kayo yung tumalikod. Prophetic na babangon. Wala kaming aral na sabihin sa tayo sa Kristo. Ang church namin is prophetic na babangon, sabi ni Living Rock. So you see, panaginip din yan. Living Rock. Di ba nabanggit ko na sa iyo yung Daniel chapter 2 verse 44? Anong sabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44? Mga kapatid. Nasabi sa Daniel 2:44, at yan it is a prophecy na angkop na natupad sa church, sa iglesia ang itinatag ng Panginoon, hindi sa iglesia ang itinatag ni Felix. Okay, so Daniel chapter 2 verse 44, narinig mo na to, babasahin na lang natin uli Sa mga sa mga inaaralan ng Inc. 1914 na sinasabi na talikod daw ang iglesia. Ito mga kapatid, ang linaw ng prophecy dito. Dito sa verse 44, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Okay? Or delivered up to another people. Di ba? Or delivered up to another people. So therefore, hindi mo qualify dito si Felix Manalo kasi hindi mo delivered up to another people Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. Okay? So therefore,
Hindi matatalikod. Based pa lang sa prophecy. Okay. Doon pa lang, wala na. Wala nang chance si Felix at saka si Joseph Smith. Makipag-argue mo na kayo kay Joseph. No, Joseph, you are not the restorer. Ang founder namin ng restorer, si Mang Felix from Philippines. Yun yung unang anuhin nyo. Bakit? Sabi niya, church in 1st century and 19th century ay isa lang na tinawag ng nalang Diyos. Naming Diyos. Sa amin, isa lang. Kaso lang yung Diyos ng 1914 ay bounded or na ano siya, na kayang-kaya siyang i-control ng mathematics yung Diyos nyo. Ang Diyos ng Catholic Church hindi na ko-control, hindi nasasakop ng mathematics. Sa inyo, yung Diyos nyo wala nasasakop ng mathematics. Ang ginagamit nyo lang yung addition, 1 plus 1 plus 1 plus 1, kaya sinasabi nyo 3. How about if 1 times 1 times 1 times 1 equals 1? Kung papatulan natin. So you see? Okay. Church in 1st century believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. Sa inyo, hindi ba? Naniniwala ba kayo? Ayan, si Benji Ups. Hindi pala matalikod. Bakit pinalitan ng Katoliko tapos maging 3 pa? Yes. Yun yung pang-brainwash sa'yo ng Benji. Benji 8. Pang-brainwash sa'yo ng ministro yun na pinalitan daw ng Catholic Church. No. Yun yung brainwash niya sa inyo. Bumalik ka kaya sa Katoliko, aralin mo muna yung pagiging Katoliko mo. Kung hindi ka makontento, saka bumalik sa Inc. 1914. Ang RCC established on 1099 lang. Kaya sa nga, stop dreaming. Ang tanong ko sa iyo, Living Rock, nga ang Roman Catholic Church ba at ang Catholic Church ay magkaiba? Living Rock? Ang tanong sa iyo, Living Rock, ang Catholic Church ba at ang Roman Catholic Church ay magkaiba? Hintayin natin mag-type siya, no? At least kapag hindi natin sila ina-up, mapipilitan silang makinig sa atin. Pero hindi, mga kapatid, alam nyo ang ginagawa naman natin, Brother John, Brother Romy, Kakamotika TV. Okay. So iba ang Roman Catholic Church, ang Catholic Church, magkaiba? Magkaiba? Yes, iba daw ang Catholic Church at saka iba ang naka-big difference ang Roman Catholic Church at saka Catholic Church. So magkaiba. You see, mga kapatid, sabi ni Living Rock, magkaiba daw ang Roman Catholic Church at ang Catholic Church. So yan, mga kapatid. So, ito yung mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon na never matatalikod yung kanyang iglesia. At hindi ito may ipasa sa kamay ng Panginoon ng iba sapagkat sabi niya, it will stand forever. So therefore, there is no chance of apostasy at kinakailangan, since na apostasy ay kinakailangan itayo muli. Kaya nga ang unang nag-claim nito si Joseph Smith na restorer daw siya. Restorer daw siya, mga kapatid. So, restorer daw si Joseph Smith kasi na-apostasy. Ngayon, later on, 1914, ay makikita natin na nag-claim din si Felix Manalo na siya raw ang instrumental para maitayo muli. So, sino sa kanila ang totoo? Catholic Church, Catholic sa 1st century, adjective, ang RCC noun.
Yung mystery of faith, magkaiba daw ang Roman Catholic Church at Catholic Church, sabi ni Living Rock na member ng Inc. 1914. So dalawa pala. Pero sa kasaysayan, ang Catholic Church is the same church na tinawag din later on na Roman Catholic Church. Unang-una, ang Anglican ang gumawa niyan para parang mockery sa Catholic Church. And then, at the same time, ang Roman Catholic Church is also a right inside the Catholic Church. Kasi maraming rights yan eh. There are many rights within the Catholic Church. Hindi yan magkaiba. Kahit yung, parang katulad lang yan eh, parang katulad nung sa sinasabi doon sa Bible. Ang daming mga tinatawag na Iglesia ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verse 9. 1 Timothy 3:15. At saka Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristo sa Romans 16:16. Acts 20:28, Iglesia ng Diyos yun. Ang original. So kung titingnan natin, itong dalawa ba na ito ay magkaiba at tumutukoy sa dalawang sekta na umangkin ito, katulad ng Inc. 1914, at yung kay Ilesoriano or many other churches that uses this verse as a title or as a name of their church? No. Yun ay tumutukoy sa Iglesia ng Panginoon sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kaya nga, sinasabi doon na inusig ko ang Iglesia ng Diyos. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo sa Acts chapter 9, binanggitan natin kanina, na nung inuusig ni San Pablo ang mga mananampalataya, ang inuusig niya ay ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa Acts chapter 19? Bakit mo ako inuusig? So yung sinasabing Iglesia ng Diyos at Iglesia ni Cristo sa Biblia, hindi tumutukoy sa dalawa kundi sa isa. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi yun tumutukoy sa Inc. 1914, Roma 16:16, Acts 20:28, 1 Corinthians 15 verse 9, and then 1 Corinthians 15 verse 9, and then yung 1 Timothy 3:15. Sabi ni, problema sa iyo, di ka magpapaakyat para mabulgar ang ka-ignorance mo. Hindi talaga paakyatin. Bakit nyo sinasabi sa akin na ako ang ignorance? Ignorance or ignorant? Ignorance or ignorant? Okay. Ikaw yung ignorante. Bakit? Biro mo? Napaniwala ka na natalikod yung iglesia? That then? Itatayo muli? No. Ibig sabihin, ikaw yung ignorante. Di ba? Ang sasabihin nyo yung aral, natalikod sa aral, no. Pagdating sa Acts, ano yung sinasabi pagdating sa Acts of the Apostles? Nung gumawa ng mga bagay na labag sa Espiritu Santo, ang mga apostol ay they are prevented by the Holy Spirit. Then, paano na magkaroon ng pagtalikod? Marami kayong umangkin na natalikod. Then, sino ngayon sa inyo yung legitimate or rightful claimants ng pagiging restorer? Si Joseph o si Manalo? Actually, sa tingin ko, kinopya lang din ni Mang Felix ang apostasy theory niya kay Joseph Smith. Kaya kung tingnan mo yung structure ng simbahan ninyo. Kinopya lang din sa Mormons. May tulis din ang Mormons. Kayo, may tulis din. Dinamihan nyo lang. So sana, doon muna makipag-discussion muna kayo doon. Talunin nyo, ano nyo muna. Ipakita nyo muna sa akin yung video ng debate ninyo. Sabihin nyo, i-challenge nyo yung Mormons na Joseph Smith is not the restorer of the Apostasy Church of Christ, but rather Mang Felix
Sana dapat ganyan yung magiging tema ng debate ninyo sa kanila. Then, pagkatapos, kung sakaling manalo kayo, saka kung sino manalo sa inyo, saka kayo bumalik sa Catholic Church. Dapat lahat muna kayo ng mga sekta or kayo ng mga claimants na sinasabi na natalikod ang Iglesia ng Panginoon ay tinatag, then dapat kayo muna mag-discussion among yourselves. Then kung sino sa inyo yung manalo, saka kayo bumalik sa Catholic Church. Saka kayo makapag-discussion. Yun. So mga kapatid, ang linaw, di ba? Na these people claiming to be of Christ, but when they are speaking against the church of the Lord Jesus Christ, established by Christ, then they are against with the Lord Jesus Christ. Yun yung sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Kaya nga ang sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, sinasabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumulong mag-ipon ay nagkakalat. So obviously, sila yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Okay. Sabi ng mga doctrinal ninyo, nakabase sabi niya, magisterium. Ang magisterium is teaching authority of the church. Teaching authority of the church. Yun yung magisterium. Ang inyo, doktrina nyo, parang mga doktrina nyo na natalikod, wala sa Biblia. So yun yung ang doktrina ng Inc. 1914 Living Rock, ang doktrina nyo is base sa hallucination. Na sinasabi nyo na talikod ang iglesia yung tinatag ng Panginoon, whereas sinasabi ng banal na kasulatan sa Daniel chapter 2 verse 44, and then 2 Samuel 7:12 to 13, na ang hindi ito masisira o mawasak, ito'y mananatili hanggang magpakailanman at hindi mapapasakamay ng ibang mga tao. Kasama na doon si Manalo or si Joseph Smith or sino mang claimant na sila kuno ang magtatayo nito muli. No. Isa yung hallucination. Ang apostasy theory is hallucination. Hindi po yung totoo, mga kapatid. Sa mga Katoliko dyan na inaaralan, na natalikod daw yung iglesia ang itinatag ng Panginoon noong 1st century, isa yung hallucination. So yan yung wag nating paniwalaan at itatayo kuno. Sino ngayon paniwalaan natin? Yung mga ministro na ito, yung mga taong ito na nagsasabi na natalikod, samantala ang linaw-linaw na sinasabi sa hula pa lang sa banal na kasulatan, sa Daniel chapter 2 verse 44, sabi niya, in the lifetime of those kings, the God will set up a kingdom that shall never be destroyed or shall be delivered up to another person, to another people, but rather it shall stand forever. So pag sinabi mong natalikod, ibig sabihin, ano na kaagad doon? Nakalagay na kaagad doon sa lalabag na kaagad dun sa Daniel chapter 2 verse 44 at sa pinakasalita mismo ng Panginoon na sinasabi niya, upon this rock I will build my church that even the gates of Hades cannot prevail against it. You see? Cannot prevail against it. So kung natalikod ay napagtagumpayan ng kamatayan. Di ba? So ano na kaagad? Wala na. Nonsense na. Labag na kaagad doon. Lumabag na kaagad doon sa sinabi ng Panginoon. At sinasabi pa niya doon sa Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you till the end of time. Then papaano matalikod kung ang Panginoon ay kasama ng kanyang iglesia in the very first place, in the very first century? Okay. Kaya nga, a living rock, magic is not magic. Magic. Kayo nga naghahapunan kayo ng umaga eh. Sa inyo, simbolo lang ang paniniwala niyo doon. Memorial lang. Saan sinasabi sa Biblia na simbolo? Di ba?
Kaya nga kasama kayo doon sa 666 of John. Kasama kayo doon. Okay, kung nabasa mo yung 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to the following, linaw naman doon na kapag tumatanggap ka ng komunyon na hindi mo pinapahalagahan ang katawan at dugo ng Panginoon, hindi mo pinapahalagahan, ay nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoon. If those are only symbolic, bakit ka magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon? Kasi nga kasama kayo doon sa 666 of John. Basahin mo 666 of John. Hindi nila matanggap. The same with you na hindi ninyo matanggap yung sinasabi ng Panginoon. So nakakatakot yun. At tunay nga na marami nang lumutang na mga kalaban ni Kristo, yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Kayo yun, kasama kayo doon. Yung sinasabi sa Matthew 24 na maraming mga tatalikod sa kanilang pananampalataya at kayo yun. Katuparan na 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, kayo pa rin yun, hindi sa amin yun. Na marami sa huling panahon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at maniniwala sa aral ng magdarayang espiritu. Hindi ba magdarayang espiritu yun na sasabihin mo na talikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon? Magdarayang espiritu yun. Bakit magdaraya? Biri mo, pinapalutang ng magdarayang espiritu na ito ng iglesyang itinatag ng Panginoon na kanyang pinangakuan na kasama siya habang panahon ay sasabihin ninyong natalikod. Then magdarayang espiritu yun. Pinaniwalaan ninyo yung magdarayang espiritu na ang sinasabi doon sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8. Magaling lang kayo magsalita kapag kayo lang. Pero sa debate din naman kayo nanalo. Bakit hindi Bakit hindi kayo nag-rematch kay Father Darwin? Okay? Bakit hindi kayo nag-rematch kay Father Darwin? Bakit pinatay ng member ng SCAN si Father Richmond Dilo? Okay? Okay, saan? Bakit niyo pinatay ng member ng SCAN si Father Richmond Nilo? Yan, minumulto pa rin kayo ng sinabi ni Father Richmond Nilo dyan sa YouTube. Okay. Okay, so yan, mga kapatid. Member nga ng SCAN yun eh. Whether you will accept it or not, member ng SCAN yun. At yan naman si andito na naman si user si 6015 yan. Yan, mag-diskusyon muna kayo ng 1914, 6015. Okay. Buti pa si Arios, hindi. Ha. Okay. Yan. Okay. So, ang dami ng mga ink tayong nakasama, mga kapatid. So, yan mga kapatid, na ang primary doctrine nila na natalikod ay isang hallucination, mga kapatid. Okay. So, ayan. So, sana itong gawin ng mga kapatid natin, ng mga separated brethren natin, since na kanya-kanya sila, hindi rin sila nagkakaisa kung sino talaga yung totoo sa kanila. Many of them are, each and every one of them are claiming to be true. Dapat sila muna magdiskusyon. Then after that, na kung sino yung manalo sa kanila, saka lang sila makikipagdiskusyon sa atin. Lalo na yung
ang nag-claim na natalikod ko na yung iglesia at sila yung restorer, dapat sila din muna magdiskusyon. Kasi marami silang claimants sa verse na yun, mga kapatid, na sila yung claimants na sila yung restorer. Dapat sila muna ang magdiskusyon na no, you are not the one who will restore the apostatized church of Christ, but instead kami, or si Mang Felix, hindi si Mang Joseph. Dapat ganun. So, sila muna, saka lang sila babalik sa atin. So, yan mga kapatid, na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, ang sinasabi sa Matthew chapter 12, verse 30, na ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong magtipon ay nagkakalat. And very clear yan mga kapatid. So therefore, na once we are against to the church founded by the Lord Jesus Christ, we are against with Jesus Christ, mga kapatid. Okay. So, maybe that is by now. Maraming salamat dun sa mga nakiisa sa atin. May 4 na nag-share, 802 nag-likes, and then yung mga nag-tap kanina ng screen. And then, kahit yung hindi man nag-tap ng screen yet, nagkisa sila sa atin. So, yan. Okay, so, ipag-pray na lang natin. Ang ano natin, hindi naman tayo dito para i-persuade sila na magbalik sa atin sa Catholic Church. Ang atin is para ma-prevent pa yung iba pang mga mahihinang Katoliko na maakay nila at mapaniwala nila na ang Catholic Church or ang iglesia ang itinatag ng Panginoon ay natalikod, mga kapatid. Okay? So, ayan. Hindi yun pagpaparatang kila. Ang member talaga ng Inc. 1914, ng SCAN yung pumatay. And then meron pang kaso na rin, di ba? Na nasa nasa korte na rin dati yan, di ba? Yung mga basketballista na pinatay din. Na nasa korte yan, may case yan. Hindi ko na kailangan i-dig deeper pa sa Ukela yung nasa na yan, na-file na yan. So, hindi na pwede. Pag once na file na yan, hindi ko na kailangan pang kailangan sabihin kasi nakaka-file na yan sa korte. Okay. Okay, so Brother Jun, Brother Romy, kayo muna kasi mag-aasikaso na ako. Alas 7 na kasi. Alis ako mamaya ng mga bago mag-8. Pakitin mo mga mayabang bro. So kayo na lang po Unahin natin muna yan. usap-usap. Mga mayabang dyan bro, pakitin mo. Ayan. Yun nga sinabi ko kanina, Mystery of Faith, yung John chapter 6 verse 66, hindi na matanggap yung sinasabi ng Panginoon, tinuro ng Panginoon, sila yung nagalisan. At yun nga, katuparan ng sinasabi sa Acts, sa 1 John chapter 2. Mga mayabang dyan bro, pakitin mo. Tingnan natin. Ano masasabi mo, Brother June, dun sa claim ni Manalo na siya daw po yung sila daw po yung sugo at siya yung Wala restorer? mga alam sa Biblia yan.
Walang alam sa Biblia. Manalo? Walang alam sa Biblia yun. Kinukuha na niyang mga Katoliko para manalo siya. Sa luto lang siya manalo. Sa luto, mahusay siya. Manalo. Buangon din yan. Gusto mo mag-open cam tayo dyan? Sige, kay mag-open cam ako. Maganda yung makita yung katotohanan. Makita yung totoong buhay, totoong mukha. Hindi magtago-tago. I-open cam ko ito. Yabang yan bro eh. Gastos lang sa oras yan. Pamatay ng oras. Disturbo ba? Harassment yan. Brother Romic, Brother June, kailan mo na may ginagawa ko kasi pagkalis na kami. Sige, mamaya lang. Ay, tingnan natin yung market yan. Takot mag-open cam yung member ni Felix. Takot yan, Brother June. Baka pangit ang mukha niyan. Basta mapangit mukha, hindi open cam yun. Baka may sungay pa yan. Gusto ko putulin natin ang sungay, putulin din natin ang kayabangan para mawala. Kasi puro lang hamon, wala nang pinahamonan. Hamon noon nga, pagkaing hamon. Pwede yun. Hindi pwede sa sa atin yun. Hindi pwede yan kasi mabait lang si Brother Gary, hindi lang hindi lang ipagkawan ka sa paltugan na yan. Tapos hamunin ka pa nga gustong umakyat, pakyatin mo yan, subukan natin. Brother Romy, handa ka Brother Romy. I-save mo yan sa data mo. Ikuan mong Pag alam mo lang ang platform, kamukha ni Brother Gary, hindi naman kasi debater. Tayo nagpapayag lang dito na tunay na dali siya ng aral. Umaatake ang mga yan. hindi man tayo Pero hindi naman sa platform namin, sa Ethos Bottom, kala Brother na, sa Kakaboy Letra, hindi pumapasok yan. Nanginginig yan doon. Ayaw makipag-usap doon yan. kaya nga, sa akala ko, nga marunong sila kung pakyatin sila, marunong sila. Si Brother Romy, si Brother Gary, may limitation yan eh. May limitation si Brother Romy kasi nag-isip pa yan, nag-isip. Para sa akin, hindi na ako mag-isip pa. Rosaryo lang gamit ko, rosaryohan, di Biblia. Para patakbuhin natin ang mga demonyo. Magpalayas tayo ng demonyo sa pamagitan ng rosaryuhan, hindi di Biblia. Biblia, sus Mariusip, mahusay lang sila sa Biblia. Pero pagdating sa katotohanan, bubu din yan. Mga bubuit. Bakit? Tingnan mo, Brother Romy, kung may umakyat ba? Mayroon? Marunong lang maghamon yan eh. Sa mga debater, sa mga mga taga-debate sa Catholic Faith Defender sa Bisaya, marunong yun. Mga Faith Defender, taga Cebu din ako eh. Pero membro ako sa Catholic Faith Defender, panahon pa sa Latin Mass, kaysa Kristan ako sa Latin Mass dati. Catholic Faith Defender na kami. Kasama-sama namin ang pare nga Kastila. Ngayon, gusto kong harapin sila sa kanilang pagkaalaman nila sa Biblia. Gusto kong harapin sila. Hindi ko gagamit ng Biblia. Rosary gamitin ko. Baka matulala sila.
Kasi hindi kailangan mag-usap tayo sa Biblia. Usapan natin tungkol sa founder nila. Bakit nagtayo sila sa sariling simbahan? Magtayo-tayo ka sa sariling simbahan. Tapos hindi sila nag-aral sa totoo. Hindi nila pinag-aralan ang totoong simbahan. Tapos debatehin na si Brother Rumi, o si Brother Kuan, Brother Gary. Kaya sinabi ko kay Brother Gary nga, pagkatin mo ako, subukan natin. Sige, Ayaw. kayo lang po muna kasi may ginagawa na ako, mag-aasikaso na ba ako. Sige, okay lang Brother Gary. For a moment lang kay tingnan natin kung may umakyat dyan. Handa ka lang dyan, Brother Rumi. Wala yata umakyat, Brother Rumi. Natatakot yata, Brother Rumi. Alam mo, Brother Rumi, sa totoo lang, sa exorcism ng Catholic Church, exorcism ha, yung yawa, mas obedience ang yawa. Madali tubakbo yan. Maduwag yan ang mga yawa. Pero ang ang mga tao mismo nga protestante, mas matigas ang ulo yan kasi mas matigas ang ulo niyan kaysa mga yawa. Mga yawa, obedience yan. Takbo ka agad yan. Pero yung mga alanganin sa Biblia, Kasi yung Brother Joseph, kasi yung platform ni Brother Gary, hindi naman to para sa debate. Nagpapaliwanag to sa aral ng simbahang Katoliko. kasi sinabi ko brother, sinabi Ngayon, ko ni Brother Gary, mga kulto na to, mga kulto na to, lalo itong kulto ni Felix Manalo. Ano yan, sa totoo lang, harassment yung ginagawa nila eh. Kung sa akin na ako mag-live ako palagi, twice a day. Hindi ko hindi ko pinatulan yan ng mataas. Bigyan ko bigyan ko ito 5 minutes. Pag hindi ka mag-surrender, hindi ka mag-renounce sa iyong pananampalataya, ibablock kita, tingnan natin makabalik ka. Ganun lang ang ano ko doon. Kasi paliwanag ka ng paliwanag yan, kahit anong paliwanag mo, matigas pa rin ang ulo. Nagsayang ka lang ng oras. Imbis magturo tayo, magbigay tayong evangelization, nakakatulong ta sa iba. Pero sila, gusto lang nila testingan ka. Gusto nilang i-taste ka kung saan ka marunong, saan ka ganito, ganyan. Pero walang kabuluhan yun. Pareho lang yan sa debate doon sa Bisaya. Talagang hindi magpatalo yung Katoliko doon. Mga Katoliko fighter yan. Ako hindi. Kung din ako, Katolik Pilipino ako. Hindi ako ganyan, pero pag ako ramonin ako ng ganyan, tingnan natin. Hindi man ako masabing marunong ako. Sila, mga mahusay sila, mga marunong sila. Tingnan natin. Gagamitan ko lang na rosaryo yan. Hindi ko gamitan ng holy water yan. Palayasin natin yan sa holy and exercise oil. Yun lang. Yung mga ganyan, Brother Rumi, mga kabastusan nandyan. Magbabastos yan. Pero hindi naman tayo, sabi, pasukan tayo ni Jesus Christ, pasukan tayo ni Mama Mary. Ang pumasok sa atin, igabay tayo ni St. Michael. Ma-invoke natin St. Michael. St. Michael magpaglaban sa kanila, di tayo. Kalabanin sila St. Michael. Si St. Michael, personal angel ni Jesus Christ yan eh. Yun ang kalabanin nila. Ngayon, kung sila mga kampon sila ng falling angels, mas mahirapan sila ng St. Michael. Uulitin pa nilang nakaraan? Di na. Kailangan one time, big time ang labas. Gusto natin mangyari, one time, big time. Para maburak agad.
Tingnan natin. Tingnan mo, may umakyat ba? Walang nagpursige na umakyat. Kasi kung umakyat sila, kailangan mag-open cam sila. Kaya mag-open cam din ako. Tingnan natin. Para makita sa madlang people worldwide dito sa TikTok. Para malaman sinong totoo, sinong tama o sinong mali. Kung hindi sila matatakot. Walang takutan. Hindi naman tayo naglaban sa kanila takutan eh. Hindi naman ito takutan eh. Ito, malaman natin ang katotohanan. Tell the truth. Yun ang masasabi natin. Hindi kay magpa-saring-saring pa dito, saring-saring dito. Daming salita eh. Paano tayo makapagturo ng mabuti kung magbigay tayo ng mabuting balita, i-pronounce natin sa ibang kapwa natin, hindi natin makuha niyan kay harassment, Kasi marami sila. kasi Brother Joseph, Oo. si Brother Gary, ang kanyang platform mag-evangelize lang Oh, ng evangelization ang sa ang kanya. ating Yun ang doktrina. ang Evangelium Vitae. O itong mga ibang sekta, mga kulto, Mga po. inaatake si Brother Gary, masisira yung platform ni Brother Gary kasi mataas ang kanyang followers. Mahirap ma-restrict. I-restrict, Oo. atake yan. Tapos kung ano magsasabihin niyan, baka ma-restrict yung kanyang platform, kaya naiingatan din niya. Kaya hindi At basta-basta tayo saka ako, magpapasok ng ibang, nakapag-isip ako, gusto ko mag-live ka, mag-live ako. To kailangan, defend Brother Gary. brother, Defender kailangan yan, pag defender. nag-live ka, dapat may kasama kang isang apologist na didepensa kasama mo na medyo, masalag. Kasi yan, parang yung mga halimaw yan na talagang, mga asong asong Mabuang, gubat mabuangon yan. din yan. Oo. Mga iglesia ni Batman Mga yan. yan eh. Yung mga asong, mga lobo, yan parang Oo. gano'n sila. Wala silang mga kapusugan. Di ba? So, sorry Brother Romy, Brother June, na ano yata na nakat po. So maybe cut muna natin Brother June, Brother Romy, sa sunod na lang ulit kung loobin ng Panginoon. Nawa ingatan tayo at gabayan patnubayan ng Panginoon. Pagpaumanhin biglang naputol, hindi ko alam kung bakit. So, maybe that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa atin. At sa lahat ng likes, Brother Rumi, Brother June, may God bless us and continue to keep us safe and sound. At iligtas tayo sa lahat ng mga sakuna at anumang mga kalamidad at anumang mga disgrasya. In Jesus' name, Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen.